Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ng ina ni Suksiwei, nakauwi ka na. Pagdating ni Suksiwei mula sa pakikipagkita niya kay Shen Yuan, sumagot siya, Ma, lilipat na tayo sa loob ng ilang araw. Ilang sandali pa, umupo sila sa sofa, walang kamalay-malay na may isang malaking daga na tahimik na nakikinig sa malapit. Tinanong ng kanyang ina, lilipat. Saan? Sumagot si Suksiwei, hindi ko pa alam. Sabi ni Shen Yuan, nakahanap na raw siya ng lugar para sa atin. Tiningnan siya ng mabuti ng kanyang ina. Weiwei, na pag-isipan mo na ba talaga ito? Kapag lumipat tayo, wala nang balikan. Namula si Suksiwei. Opo, napag-isipan ko na, mas sa tingin ko parang gusto ko siya. Kinabukasan, habang nagmamaneho sa kalsada, tinawagan ni Shen Yuan si Lazy Jia. Hoy, kumusta na ang partnership sa health checkup? Sumagot si Lazy Jia, Mr. Shen, kahapon pa yun naayos. Ang appointment ay ngayong araw, alas 10 ng umaga, kasama si Principal Xu sa kanyang opisina. Habang sinisilip ni Shen Yuan ang screen at patuloy sa pagmamaneho, bumulong siya sa sarili, alas 9 na. Ngayon pa lang siya gumigising. Mukhang kailangan nang mag-impake at umalis ni Lazy Jia. Alas 10 ng umaga, pumasok si Shen Yuan sa meeting room at napabulala si Vice Principal Xu Shutai, Shen Yuan. Bakit nandito ka? Dahil nandito ka na rin, umupo ka na, Shen Yuan. Agad na tumayo si Yu Jiafeng. Mr. Shen. Siya ang marketing manager ng medical center, si Yu Jiafeng. Kinabahan si Lazy Jia sa loob-loob niya. Mr. Shen, bakit nandito kayo? Unang pulong pa lang ito, hindi niyo sinabi na darating kayo. Ay naku! Buong presentasyon ay si Yu Jiafeng ang naghanda, hindi ko man lang tiningnan ang proposal kahit minsan. Sinabi ni Shen Yuan, magpatuloy lang kayo sa usapan. Huwag niyo akong pansinin, napadaan lang ako at nais kong bumisita kay Principal Xu. Si Yu Jiafeng ang humawak ng seryosong negosasyon at koordinasyon, habang si Lazy Jia ay nanatiling tagapakinig lamang. Sa loob-loob ni Shen Yuan, sadyang pumunta ako upang makita kung paano magtrabaho si Jia Nanshu. At ngayon malinaw na, isa siyang taong hindi humahawak ng negosyo, kundi ipinapasa lang sa iba. Kailangan ko na talagang humanap ng kapalit niya sa lalong madaling panahon. Biglang tumayo si Shen Yuan. Principal Xu, ipagpatuloy po ninyo, iiwan ko na po kayo. Napabuntong hininga si Jia Nanshu nang nanginginig, pinupunasan ang pawis. Sa wakas, umalis na ang inspektor. Salamat at tapos na, Will. Samantala, naisip ni Shen Yuan, kung may kakayahan si Yu Jiafeng, maaari niyang palitan si Jia Nanshu, ngunit kailangan ko munang alamin ang buong pinagmulan niya. Kung kabilang siya sa parehong grupo ni Jia, magiging alanganin yon. Sa ngayon, pumunta muna tayo sa Jinfu Company, marami pa akong aasikasuhin ngayong araw. Makalipas ang isang oras, sa Jinfu Company, tinanong ni Shen Yuan ang mga empleyada, mahina ang online marketing natin. Napakapangit ng mga video sa TikTok, Manager Cheng. Bakit? Sumagot ng kinakabahan ang Operations Department Manager, si Cheng Ru, Mr. Shen. Ang magagandang promotional video ay karaniwang may mga kaakit-akit na babaeng trainer. Ngunit napakamahal ng pagkuha ng ganoong mga modelo. Wala po tayong sapat na budget. Sumagot si Shen Yuan, bakit kailangan natin ng mga modelo? Hindi ba maaaring lumabas sa mga video ang sarili nating mga trainer? Pinunasan ni Cheng Ru ang pawis sa kanyang noo. Ang ilan ay ayaw humarap sa kamera, ang iba naman ay ayaw mag-film. Pantay ang distribusyon ng online na kliyente sa mga trainer, kaya pakiramdam ng mga lumalabas sa video ay hindi patas. Hindi niyo ba sinuri ang isyong ito noon pa? Tanong ni Shen Yuan. Maganda pa rin naman ang walk-in sa Yiwen at yoga studio, kaya ayos ang kita. Iyon ang dahilan kung bakit napabayaan ito ng matagal, amin niya. Humarap si Shen Yuan sa General Manager. Manager Son, mababa ang online traffic, mahina ang kalidad ng serbisyo sa tindahan, maluwag ang disiplina ng mga empleyado, at magulo ang follow-up. Bilang General Manager, ano ang masasabi ninyo? Nautal si Manager Son, Mr. Shen, ako. Mali ba ako? Kalmado niyang tanong. Hindi, tama po kayo, pero kinatok ni Shen Yuan ang kanyang mga daliri sa mesa. Wala nang pero. Gumawa ka ng ilang hakbang para sa pagpapabuti at iulat mo sa akin bukas. Bahagyang yumuko si Manager Son, lalo pang pinagpapawisan. Oo, Mr. Shen. Nang makalabas sina Manager Son at Cheng Ru mula sa opisina ni Shen Yuan, bumulong si Manager Son sa sarili niya.
Ang aming fitness center ay palaging ang pinakamahusay, kapwa sa laki at sakita. Akala ko ang unang gagawin ng bagong amo ay sunugin ang health center ng pamilyang Jea, bakit ang lugar ko ang sinusunog niya sa halip. Ngunit dahil humihingi siya ng mga plano para sa pagpapabuti, ibig sabihin ay may pagkakataon pa silang tubusin ang kanilang mga sarili. Samantala, si Shen Yuan ay ginugol ang buong araw sa pag-aaral ng mga ulat. Isip niya sa kabuuan, ang Yilin ang may pinakakaunting problema. Kung maayos ang mahahalagang puntong binanggit ko, tataas ang daloy ng mga customer at ang conversion at susunod ang kita. Siyempre, mas dadami ang trabaho ng mga tauhan, ngunit dahil kumikita ng komisyon ang mga trainer at ang sales, duda akong may magrereklamo, ang pera ang nagpapasaya sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, sa bahay ni Chen na, bumukas ang pintuan sa harap at pumasok si Chen Sinyo, bihis na parang masunurin at magandang batang may bahay. Namumula ang kanyang mga pisngi. Bayaw, nakauwi na po kayo. Hinubad ni Shen Yuan ang kanyang mabahong sapatos at nagtanong, bakit nandito ka, Sinyo? Nasaan ang kapatid mo? Abala ang calf, nagtatrabaho pa siya, sagot ni Sinyo. Nag-alala siya na baka magutom kayo, kaya pinauwi niya ako ng mas maaga para magluto para sa inyo. Kailan siya babalik? Tanong ni Shen Yuan. Hindi pa po sa ngayon, mahina niyang sagot. Kaka-message lang niya, sabi niya huwag na raw kayong maghintay sa kanya para sa hapunan. Tumingin si Shen Yuan sa mesang punang pagkain at naisip, napakalinaw naman ng paliwanag mo, nagpapahiwatig ka ba na marami tayong oras? Malakas niyang sinabi, grabe, ang daming ulam. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito. Mainit pa at umuusok ang mga putahe, gaya ng init na umaakyat sa namumulang mukha niya. Sabay silang umupo. Erle! Pero baka hindi kasing sarap ng luto ng ate ko, nauutal na sabi ni Xinyu. Huwag ninyo pong masyadong isipin, bayaw, nagsimulang kumain si Shen Yuan. Walang problema, basta galing sa inyong magkapatid ang luto, siguradong magugustuhan ko. Napatigil si Chen Xinyu. Nadulas ang kanyang mga chopstick mula sa nanginginig niyang mga daliri at nahulog sa sahig. Nagulat, nanigas din si Shen Yuan. Hindi, sandali, ang ibig kong sabihin gusto ko ang pagkain na ginagawa ninyong dalawa. Xinyu, sasabihin ko, masarap ito. Mas lalo siyang namula. Talaga? Niluto ko ang mga ito dahil napansin kong parang ito ang mga ulam na pinakagusto niyo, tumingin si Shen Yuan sa kanya. Xinyu Di. Sa isang sandaling halos walang hininga, tumahimik ang mundo. Wala silang marinig kundi ang tibok ng puso ng isa't isa. Bayaw Li. Pabulong niyang sabi. Bigla siyang tumayo, muntik pang matumba sa silya. Ako po ay pupunta lang sandali sa banyo, sa loob ng banyo, nagwisik si Chen Xinyu ng tubig sa kanyang mukha, pilit pinapalamig ang init sa kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, balisa pa rin at namumula. Sa kanyang isip, inilarawan niya ang sarili sa ilalim ng shower, pabulong na sinasabi, bayaw maaari ba akong magsimulang tawagin ka na lang na Shen Yuan? Bumagsak ang kanyang mga balikat habang nakayuko. Hay naku, muntik ko nang masabi ang tunay kong gustong sabihin. Hindi. Ang mga salitang iyon ay hindi dapat kailanman lumabas sa aking bibig. Bukod pa roon ang mata ni Bayaw ay para lamang sa ate ko. Walang posibilidad na magustuhan niya ako. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.